Ayan, magandang hapon sa inyong lahat. This is Apo Adman ng Lunting Agama Rural Divine Art Shrine of Healing. Anyway, so sa pagsisimula ng ating programa ay i-share ko lang po ang ating slide, no? So medyo kagandahan po ang ating discussion ngayon, no? Ito ay patungkol sa Philippine Traditional Healthcare Delivery System and Hilot Treatment Methodologies. So, kung handa na po ang lahat, ay atin na pong simulan ang ating webinar. So, magandang araw sa inyong lahat, no? So, ang Philippine Traditional Healthcare Delivery System, ano nga ba ang pamamaraan ng paghahatid ng pangangalaga ng kalusugan sa Pilipinas? So, ito ay mga gawa o hakbang upang ang buhay ng tao ay manatili sa kanyang katawan na siyang kanyang kalusugan. So, ito yung delivery o paghahatid ng kalusugan, pangangalaga ng kalusugan. So ano-ano nga ba ang mga pamamaraan ng paghahatid ng pangangalaga ng kalusugan? Ah, ah, Mali yung aking spelling, pasensya niyo na po. So meron pong 5 aspeto po, no, na ng paghahatid ng healthcare delivery system. Una, yung tinatawag na diagnostic healthcare. Ikalawa, yung tinatawag na preventive healthcare. Ikatlo, yung promotive healthcare. At ikaapat ay yung therapeutic o curative healthcare. At ikalima ay yung tinatawag na rehabilitative healthcare. So sa diagnostic healthcare, isa itong uri ng paghahatid ng pangangalaga ng kalusugan kung saan ang isang tao ay sinusuri ang kalagayan ng kanyang katawan, damdamin at kaisipan upang matiyak kung ito ay nasa mabuting kalagayan o nakaranas ng karamdaman. Kasi kadalasan, no, pag sa hilot or sa massage therapy, ang mga tao pupunta lang sa spa para magpamasahe. Hindi man lang sila nasusuri kung ano ba talaga ang tunay nilang nararamdaman. So kadalasan, ang mga tao is nagkakaroon ng wrong diagnosis at wrong treatment. So bilang isang manghilot, meron tayong pamamaraan ng diagnostic o pagsusuri. Pero ito yung gayon din naman sa mga modern doctors. Bago ka gamutin ng isang doktor, kailangan mo nang suriin nila ano ba ang mga sintomas na iyong tinataglay. At mula sa simptomas na yun, ay nakikita nila kung ano ang problema. So ibig sabihin, sa pagsusuri ay kailangan din pag-aralan o saglit lang po, kailangan pag-aralan at i-analyze ng maigi, no, kung ano ang mga bagay-bagay na nagaganap sa katawan ng tao. So ang pagsusuri o diagnose ay sinasagawa upang matukoy ang payak na pinagmulan ng karamdaman upang magawa ng pamamaraan upang mabigyan lunas ang karamdaman. So ang mga halimbawa ng diagnostic healthcare procedures sa makabagong pamamaraan ay pag-uusapan natin. Unang-unang diyan is alam ng lahat ay yung vital sign taking. Yun yung pagkukuha ng blood pressure, pulse rate, respiratory rate, at temperature. So mula dito sa vital signs of life, makikita natin kung halimbawa yung BP natin mataas o mababa, di ba? O kaya kung mataas ang pulso natin, mabilis masyado ang pulso natin, o mabagal, ganyan din sa paghinga at sa temperatura. I think lahat naman ng tao is marunong pag-take ng temperature, no? Pag kinapa natin siya, yung tao, malalaman natin kung mainit o sobrang lamig. So doon makikita natin o baka may lagnat siya. Even kasi yung pagkakaroon ng lagnat, usually ito ay symptoms, no? Isa siyang symptoms or natural reaction ng katawan kung sakaling merong kakaibang nagaganap sa loob natin. So dapat aralin yan. Bukod pa diyan, ay nagkakaroon din ng complete blood count test, merong ECG, may X-ray, ultrasound, CT scan at iba pa, no? Ngayon meron ng magnetic resonance imaging at etc. Pero sa traditional na pamamaraan, merong tinatawag na pagpapantay daliri. Nakikita nyo ba yan sa mga traditional manggagamot na parang titignan yung kamay kung ang daliri nyo ay pantay and then at the same time is tinutusok-tusok. So ito yung sa mga espiritista na pagka nag-react, tatanong sino ka? Tapos sisigaw, no? So dito. Dahil kasi sa mga manghilot o katutubong gamutan, tinitignan muna ang karamdaman kung ang karamdaman ba ay sanhi ng physical o sanhing spiritual. Then next is yung pag tinatawag na pulsuhan o himulso, no? So dito, titingnan ng manggagamot kung saan, kung walang spiritual na aspeto, no? Kung walang spiritual na aspeto, ay titingnan naman yung sakit ng karamdaman. So doon tayo pupunta
sa titingnan natin kung ano ba ang mga internal organ problem natin. So sa himulsuhan, parang tinitingnan dito yung mga internal organs natin. Usually pulso siya. Ang pagkakaunawa natin sa pulso is ito yung activity ng heart. Pero ang totoo, ito ay activity ng dugo na dumadaloy sa puso natin, na dumadaloy din sa iba't ibang organs ng ating katawan, kung kaya't nagkakaroon tayo ng idea ano ang problema. So parang dito nakikita natin yung activity nila, kung sila ba ay malakas o sila ba ay mahina. Yung pasubay naman, actually sa pasubay ito yung diagnostic method ng mga Cebuano, pero tinignan natin dito, yung pasubay ay isang pagsubaybay or pagsusuri o pag-oobserba na maigi. So obserbahan natin yung mga tao sa kanyang anyo. So ibig sabihin ang gumagana dito yung sense organ natin ng paningin, at ganoon din kung paano siya magsalita. Kayo ba mga kamanghihilot, na obserbahan nyo kung paano tayo nagsasalita? Kung tutuusin, kung after 2024 ngayon, no, last 2 years ago, ako yung na-stroke, so yung pagsasalita ko ay hindi maayos. No? Medyo uutal-utal ako, niwi din yung aking bunganga. So makikita nyo, pag ganun ang tao, merong diferensya. Gayun din kung halimbawa mabagal ang pananalita or ano, so merong mga bagay aspeto na yan. So bukod sa pandinig, no, at sa paningin, ay tinitingnan din natin yung tindig. Kung paano ba tumayo yung isang tao, kamusta yung balikat niya, kamusta kung lagi ba siya nakakuyukot, at paano yung paglakad niya. So ito yung mga pasubay o pagsubaybay. At bukod doon, ay tinitingnan din natin yung amoy ng ating pasyente, pero hindi natin nalalasahan, no? Pero meron tayong technique na na kayo mismo bilang isang tao o bilang pasyente ang magsasabi sa akin kung ano ang panlasa nyo. So papainumin namin kayo ng tubig. I think that's Hannah at Lizelle. I don't know kung naka-attend kayo sa mga previous mga webinar ko. Hindi ko lang alam kung sino po, no? Nagawa niyo na yung yung assessment natin sa pamagitan na lang ng isang basong tubig. So sa pamagitan ng isang basong tubig, no, parang sasuggest natin nga o parang magbibigay tayo ng instruction na tikman ang tubig. Then sa pangalawang pagkakataon is bibigyan natin sila ng guided meditation para masuri, no? Masuri natin kung ano yung mga sitwasyon ng kanyang pangangatawan. So malalaman natin yon sa pamagitan ng lasa ng tubig. Ngayon, kung sinabi ng pasyente, ang lasa ng tubig ay mapait, maasim, mapakla, o lasang lupa, or whatever, ito naman natin i-evaluate kung anong elemento ang naapektuhan sa kanyang buhay. So, even sa Oriental medicine, no, I think sa Southeast Asian countries, na halos pare-pareho ang ating mga pamamaraan ng pagsusuri. Especially bumabase tayo sa mga elemento. Although sa Chinese medyo kaiba, I think Ma'am Lizelle, alam yan yung 5 elements ng Chinese na medyo kakaiba rin dito sa atin, no? Sa atin sa Pilipinas. Kasi merong wood at saka may metal. Ang Chinese medicine, I don't know kung ang Ayurveda is iba rin, pero sa atin ay earth, air, fire, water, and spirit, o yung kaluluwa or espiritu. So, bukod pa diyan is meron tayong pagtatawas. Ito yung spiritual diagnosis na gumagamit tayo ng tawas sa papel, tawas sa itlog, tawas sa kandila, no? Ito yung mga spiritual diagnostic na hanggang ngayon is ginagawa. So doon sa tawas sa papel, ito yung mental and emotional aspect. Kasi yung espiritu is nagkakaroon din ng sakit. So yung anxiety, yung depression, yung hallucination, nakakaramdam sila ng kung ano-ano na wala naman na nasusuri ng doktor. So maaring may kaugnayan to sa kanyang nararamdaman, o maaring yung sinasabi natin na duwende, nanuno, na engkanto, na kulam, no, meron siyang paliwanag sa hilot kung aalamin natin, no. Sa kilubansa naman, ito ay modern method, at yung si Atala, no, yung kilubansa at si Atala, isang modern method na parang numerology. Mula sa pangalan ng isang tao ay malalaman natin kung ano ang dominant element. Pagpalagay natin, si Rolando, gagamitin ko po yung pangalan niya, no? Rolando Ronato, no? Sa pangalang Rolando Ronato. Sige po. Okay. Sa kilubansa, no? May 4 na O. So ibig sabihin, 4 na elemento ng tubig. Tapos mayroong
dalawang A, may dalawang hangin, element of of air. Pero sa pangalang Rolando, Ronato, ay kulang ang letter E or I na apoy. So ibig sabihin, titingnan natin maaring yung element ng E and I, which is the element of fire, ay kulang sa'yo. So ano ba yung mga organ system or organ natin na maaring nagsasabi, nagre-represent sa elemento ng fire? No? Usually yung liver. Kamusta po ang liver ninyo po, Kuya Sir Rolando? So far okay naman po, normal. Blood pressure po, meron pong nakakaranas po ba tayo ng hypertension? So far wala naman, parating normal gawa ng tennis player eh. Good. Good, no? So yun po, pakakaabangan natin kung wala sa physical aspect, tingnan natin sa emotional at spiritual. So, kayo po ba ay magagalitin o masyadong mapagtimpi since the absence of fire? Minsan, pero nakokontrol naman. Nakokontrol. Pero nung mga panahon ng kabataan niyo po ba, parang lagi kayong parang nagiging sunod-sunuran, parang nabubuli po kayo or sobrang bait at naaabuso ang kabaitan hanggang ngayon? So far okay naman, maganda naman yung palibot ko eh. Ayun, so napakaganda at buti, blessed po kayo. Pero dito, yung sa Kilubansa, kung pag-aaralin natin, no, kasi ang pangalan lang natin nakalagay dito sa slide natin or sa screen natin is yung first and last name nyo. Pero para sa ating mga Pilipino, parang binabasa din natin yung first name, middle name na galing sa nanay at yung surname na galing naman sa tatay. So mula doon, titingnan natin, bibilangin natin yung mga pangalan. Parang nagpe-flames, siguro naalala niyo yun, no? Matatanda na rin naman tayo dito, naabutan natin yung flames na alamin natin kung anong pag-ibig. Sa si Atala naman, is parang ganun din, no? So sa bawat letra ng inyong pangalan ay meron ding elemento. At ang bawat letra o titik ng inyong pangalan ay merong baybay. At yung bawat baybay na yun ay may kaugnayang nakapangyarihan. So dito sa Siadtala is medyo maganda. I think, Ma'am Liesel, dito po yung pag-aaralan natin. Pag-aaralan nyo rin po ang Siadtala at ang Kilubansa. No? So dito ma-explore pa po natin ang mga bagay-bagay. So magtuloy tayo sa ating pagtatalakay. No? Ito yung mga halimbawa lamang ng diagnostic healthcare procedures. So dito, sinasabi na ang healthcare delivery system ay may diagnostic. So natalakay natin yan para at least kung meron diagnostic is maging accurate yung treatment na ibibigay sa inyo para malaman kung saan ba natin i-handle or i-deal yung karamdaman para mabigyan ng lunas. So yung pangalawa ay tinatawag na preventive healthcare o pamamaraan ng pangangalaga sa kalusugan para makaiwas ng karamdaman. Sa makabagong panahon, no, meron tayong merong mga diagnostic procedure. Itong diagnostic procedure na ito is magandang pamamaraan din upang makaiwas sa mas lalong malalang karamdaman. Pangalawa is meron silang vaccination at immunization. No? At meron ding nutrition and physical exercise. Samantala, sa katutubong pamamaraan ng gamutan naman, ay gumagamit din tayo ng pagtatawas, nutrition, physical exercise, at yung mga pangontra. Kaya merong mga anting-anting. So dito, ito yung naging kaibahan dahil kasi meron tayong aspeto ng superstition sa ating bansa, no? Dahil kasi naniniwala tayo na ang sakit, ang buhay natin ay galing sa espiritu. Kaya kung ang buhay natin at kalusugan ay galing sa espiritu, maaring yung pagkakaroon din ng karamdaman is magmula sa espiritu. Kaya ang katutubong paniniwala na baka maengkanto ka, may mga nature spirits na mabati ka o mapaglaruan ka o kaya maparusahan ka. But usually, sa paniniwala, sa pag-aaral ng Hilot Academy, kung ang isang tao ay lumabag sa batas ng kalikasan, talagang magtatamasa ka ng kaparusahan or consequences. In any action, there is an equivalent reaction, or equivalent or opposite reaction. So, depende sa gagawin mo. So, ibig sabihin, kunwari, itong upuan, ang layunin ng upuan ay para upuan natin. Pero kung tinayuan ko at pag tumalon-talon ako sa upuan, may posibilidad na matumba ako at bumagsak sa lupa. At pag bumagsak ako, mababalian ako ng buto o di kaya masusugatan. So yun yung consequence. So ito yung paraan ng batas ng kalikasan, ika nga, di ba? Batas ng kalikasan. O di kaya, no? Huminga ka sa ilalim ng tubig, hindi naman likas sa iyo na makahinga sa ilalim ng tubig. Ang nangyari sa iyo, nalunod ka.
So yung mga bagay na gano'n ang batas ng kalikasan, no? So yung mga anting-anting o pangontra, parang ang katuruan nito, katulad kaninang umaga is meron tayong vlog na nagtanong kasi about sa anting-anting at pangontra. So yun is parang ang may spiritual meaning din siya or spiritual significance na tayo bilang tao ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Ngayon, hindi kumpleto ang pagiging wangis natin. So minsan meron ibang tao may kakulangan, hindi tayo nagiging masaya, kaya binigyan ng Diyos tayo ng handog o ng regalo sa pamagitan ng mga anting-anting o pangontra o anting-anting o limat, parang nagbibigay siya ng kakaibang taglay upang taglayin mo yung mga kakulangan. So ibig sabihin, para lang siyang bote ng langis, na pagkulang ka ng langis, maglalagay yon. Kumbaga magdadagdag siya ng kanyang mga kakulangan na kailangan mo. So parang bang kung tayo ay napilayan, hindi makapaglakad, 'di ba? Nasugatan ka. So ang ginagawa sa iyo is tatalian ka. At pagkatapos mong talian, i-bandage, no? Bibigyan ka ng saklay para maging maayos yung paglalakad mo. Pero hindi habang buhay hawak mo yung tungkod na yon o yung saklay na yon. Dahil kasi darating panahon na manunumbalik ulit ang iyong lakas para makapagpatuloy ka sa buhay. So yung anting-anting, parang binibigay medical implements lang. Parang katulad nito, itong salamin, malabo na ang paningin ko, hindi ako makakita. So kailangan ko nito upang magkaroon ng linaw. But it doesn't mean na ito ang bagay nito ang maaring magbigay sa akin ng linaw ng paningin or para makakita. So kailangan pa rin yung natural nating katawan upang magampanan ang tungkulin ng pagkita o pagtingin, no? So sumunod na slide tayo. Tayo sa promotive healthcare method o paraan upang maitaguyod ang maginhawang kalusugan. So dito sa modernong pamamaraan ay merong mga food supplements. Kaya tayo nagkakaroon ng stress tab, multivitamins, at yun din, nag-aano tayo ng pampaputi, di ba? May glutathione or whatever, may physical exercise din. Gayun din, nung unang panahon ay meron tayong tinatawag na gayuma. So itong gayuma ay isang health supplement natin nung unang panahon upang mag-attract ng mabuting kalusugan. Pero pag sinabing mabuting kalusugan ba, ito ba ay it pertains only to the physical body? Actually, nung naalala ko nung ako'y nasa School of Alternative Medicine, ang turo sa akin ng aking professor na si Dr. Ruben Galang Jr., no? Anything that limits you is an illness. So, paano yung limitasyon? Limitasyon ba sa katawan? Pero halimbawa, paano kung hindi ka makakilos dahil kasi wala kang pera? It is also a form of illness. So kaya yun din yung nakikita ng ating mga ninuno na anything that limit us is a form of illness. Kaya nakagawa sila ng mga devices na maaring magbalik sa iyo ng lakas ng loob. Usually, ang mga gayuma, hindi yan talaga magbibigay na, kunwari, mapapaibig mo isang tao. Hindi yon. Kaisipan ng tao, pag sa gayuma, pag gumamit ka nun, magiging sunuran sa iyo ang tao. Hindi. Hindi po ganun yan. Ang nababago ng gayuma ay yung taong gumagamit nun. So halimbawa, kung pangit ka, mapapaganda ka. So ngayon maraming ganyan, no? Hindi lang tinatawag na gayuma, nagiging cosmetic surgeon. Actually, yung spa is a form of giving gayuma. Kasi sa spa is merong tinatawag na, di ba merong facial spa, merong slimming, trimming, etc. etc. Napapagandahin ka. So ibig sabihin yung mga method na ginagamit sa spa is a ritual panggayuma din, no? Panggayuma. Dahil kasi papagandahin ang katawan mo, papagandahin ang mukha mo, papupusuin ka. Yung paglalagay ng koloreta sa mukha, yung mga makeup, is a form of gayuma, no? Na ngayon ay tinawag namang cosmetics. So ito yung mga modernong pamamaraan ng gayuma na nagiging supplement sa katawan natin. Susunod ay ang tinatawag na therapeutic or curative healthcare methods. So ang therapeutic or curative healthcare methods ay ang aktual na pamamaraan ng pagbibigay lunas sa karamdaman ng tao. Sa modernong pamamaraan, ito ay nahatid sa pamamagitan ng medication or prescriptive drugs, iba surgery, iba radiation therapy, iba chemotherapy, iba immunotherapy. Ngayon naman, sa katutubong pamamaraan naman tayo, ay gumagamit tayo ng hilot. So yung hilot, ano to? Ginawa natin siyang acronym, no? Ginawa natin siyang acronym. So
Sa tradisyonal o katutubong pamaraan naman, tayo ay gumagamit ng sumusunod upang ihatid ang lunas. Una, letter H, yung halaman. Gumagamit tayo ng mga halamang gamot. Pangalawa, gumagamit tayo ng init. Ikatlo, gumagamit tayo ng liwanag. Ikaapat, gumagamit tayo ng orasyon. At ikalima, gumagamit tayo ng tubig. Pero baka mamaya isipin nyo, uy, may dasal-dasal din ba sa hilot, yung orasyon? Kasi gumamit tayo ng orasyon. So, dapat ninyong maintindihan ano bang ibig sabihin ng orasyon. Tama, ito ay parang dasal. Pero, ang dasal na ito ay tinatawag na therapeutic communication. So kung ikaw ay gumagamit ng therapeutic communication, ito yung mga mabubuting salita upang mapalubag loob mo yung damdamin ng iyong pasyente. Ito ay makakatulong sa kanila upang panatilihin ang kaginhawaan sa kanilang buhay. At isa pa, ang orasyon ay hindi lamang salita, kundi gumagamit din ng oras o time. Kasi tingnan natin, di ba? Even sa mga doktor, magbibigay siya 3 times a day. Oras yun o duration, ilang beses mong iinumin yung gamot na yon. So, ganun din sa atin, sa pagbibigay, pag-apply ng halaman, pag-apply ng init liwanag, ay may oras din. Halimbawa, kung ikaw ay gagamit ng liwanag bilang gamot, anong oras mo siya dapat kunin o isagawa? Di ba umaga? Dahil kasi yun naman talaga ang oras ng pagkakaroon ng liwanag, yung sunshine in the morning. Eh halimbawa, pagpapainit, anong oras? Sa tanghali yan, di ba? So, paliligo. Usually, ang mga ninunod natin pag gumamit ng paliligo, no, dalawang beses sila pwede. Merong 2 oras ayon sa kasaysayan. Una is madaling araw, pagsikat ng araw. Pangalawa is yung pag-uwi nila, mga alas 4 ng hapon. Pag-uwi nila mula sa pagsasaka, daraan muna sila sa ilog bago umuwi ng bahay. So, meron ding oras. Then, yung panglimang gamot natin ay yung tubig. So, yung tubig, hindi lang siya pang-inom, kundi pati panligo, di ba? Yun ang ginagamit ng ating mga manghihilot o katutubong manggagamot sa pagbibigay lunas sa mga karamdaman. So, ngayon naman, ay pag-usapan natin yung tinatawag na rehabilitative healthcare. So meron din tayo noon, no? Ito ay yung pamamaraan ng paghahatid sa pangangalaga sa kalusugan kung saan ito ay naglalayo na mapanauli sa maginhawang kalagayan ang katawan ng tao. Halimbawa, sa makabagong pilay, no? Pilay bali, ang bahagi ng katawan ay binabalutan ng cast, cement, upang ma-immobilize o hindi makagalaw upang ang bahaging nabali ay manumbalik sa dating pagkabuo, di ba? Sa pamamaraan ng hilot, ililinis natin muna ang bahagi na nabali, saka natin tatapalan ng mga halamang gamot bago natin balutan ng bigkis. So, parang dito, sa rehabilitative healthcare, no, maraming pamamaraan na ginagawa, hindi lamang yon. So, ang malinaw nating naaalala, pagdating dyan sa pilay bali, is yung bigkis. Hinuhugasan natin yung sugat, tinatapalan natin ng mga halamang gamot, and then bago natin pinabali. So, meron akong isang kaso na talagang fracture, bone fracture, no? Bone fracture yung nangyari niya. So somewhere in Ifugao. Ifugao siya pero nakalimutan ko kung saang barangay 'yon. So, dalaga po siya, yung tatay is ayaw ipagamot sa doktor. Although, ang ginawa lang niya is nagpa-x-ray siya. So nakita ko kung ano yung balit niya. Pero yung babalutan ng ganyan, katulad ng sa screen, ayaw niyang pagawa. So sabi ko, anong dapat gawin? Ayaw kong tanggapin dahil kasi medical case yan. Kaya nga lang, nagpumilit yung kaibigan natin, no? So, sige, nagdasal muna tayo. Humingi tayo ng advice. Sinuri natin yung karamdaman. Nakita ko, yung kanyang paligid is puno ng palayan. At narinig ko parang yung mga palay, yung mga halamang palay is bumubulong. Nandito kami para tumulong. Huwag silang maghanap ng ibang tulong kundi sa amin. So, parang sinabi, binigyan ako ng instruction, sige magsain ka ng bigas. Pagkatapos mong saingin ng bigas, dikdikin mo. Ngayon, kumuha ka ng palapa, yung parang katawan ng saging, tapos lagyan ng bayabas yung sakit na dinikdik na bayabas at itapal doon yung kanin. Tapos ilagay niya yung katawan ng saging para
hindi, maging splint pa. Then ibabalot niya at hindi niya gagalawin. Gagawin niya to every 3 days hanggang 3 months, no? So after 3 months, sabi ko, pero hinuhugasan niya, no? Hinuhugasan niya yun. After 3 months, sabi ko, bumalik ka sa orthopedic at pa-x-ray. Alam niyo, may himalang naganap. Yung baling buto is nagbuo siya. So ang naging gamot lang natin doon is parang katulad lang ng method na yan, kinast natin, pero ang mga gamot na ginawa natin is yung kanin, yung dahon ng saging, ay yung dahon ng bayabas, yung palapa ng saging, at saka yung bigkis, no, para ma-immobilize siya. So nagkaroon ng kagalingan yung pasyente natin, no. So tuloy-tuloy po natin. Ngayon, pag-usapan naman natin yung iba't ibang pamamaraan ng gamutan o pagbibigay ng lunas ng hilot o yung mga hilot treatment procedures, no? Method. So, unang hakbang, tandaan ninyo, sa panghihilot o anumang uri ng gamutan, kailangan mo nang magsagawa ng pagsusuri o pagtatawas. Mahalagang malaman ng manghilot kung ano ang sanhi ng karamdaman, kung ito ba ay physical o spiritual ba. So, paano natin sinasagawa yon? So, ginasagawa natin yun sa pamagitan ng pagpapantay daliri. I don't know kung naintindihan niyo yung pagpapantay daliri. So usually, di ba, kung magsasearch kayo sa YouTube o sa Facebook, hanapin niyo po yung Facebook page ni Kuya Pau, Brother Paulo, no? So usually, yung kamay, pag didikitin niya, so lahat ng guhit sa kamay is dapat magkakadikit siya, no? Tapos, in the end, titingnan nila yung dulo kung pantay ba. Dahil kasi merong bahagi na maliit o maiksi at isang bahagi mahaba. Kung ganun ang sitwasyon, ibig sabihin, meron siyang spiritual illness, no? Hindi siya physical illness. So, doon magsisimula tayo kung spiritual illness na ang nakita. So doon, magsasagawa pa siya ng another method ng pagsusuri. Tatawasin niya na. It's either tawa sa papel, tawa sa itlog, o tawa sa kanila. So pag nagawa na natin yon, no, sisuriin niya. Ano ba ang gumugulo sa isipan niya? So any problems na makikita sa tawas, o halimbawa, pagka na-interpret ng tao, uy, may duwende o kaya may demonyo. Ito ay symbolism lamang. Ito ay symbolism na mula sa kaisipan ng isang tao na inyong ginagamot. O kaya, maaaring isang symbolism na mula sa inyo. Pero mula sa symbolism na yon, kailangan yung parang i-relay. Ano ba ang ibig sabihin ng ganitong bagay? Halimbawa, magtatanong po ako sa inyo, kung sinabi ng tawas nakakita kayo ng duwende, may duwende sa papel na tinawas ninyo, ano ba ang symbolism ng duwende para sa inyo? Anyway, sige, parang nahiya po kayo, no? So, para sa atin, no, usually ang duwende, parang sinasabi, tagabantay ng kayamanan, o bantay ng yaman, or money matters. So, kadalasan, titingnan natin kung ano ba ang symptoms or physical effect ng nakitaan ng duwende. So, iba, meron kasing sitwasyon, pag ikaw ay naduwende, sumasakit ang tiyan. So ano ba ang symbolism ng tiyan natin? No? Ano yung emotional factor doon? So ito rin is maaring sa negosyo o pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Or minsan naman, ibang symptoms pag nakita ang duwende is nagkakaroon ng mga butlig-butlig or parang kati-kati sa katawan, pagpapantal. No? So ano ang significance niyan pag nagpapantal? So maaring beauty or element of fire din naman yung sinasabi ng balat, no? So mula doon sa nakita natin, ay bibigyan natin sila ng lunas ayon sa elemento ng duwende na ipinakita ng tawas, no? So tuloy-tuloy natin. So ikalawa, sabi tapos matukoy ang sanhi ng karamdaman, ay kinakailangang isagawa ang paglilinis. Ito ay sinasagawa kung ang karamdaman man ay physical o spiritual. So both, no? Kung makita natin ang karamdaman ay sanhing spiritual, dapat nating linisin yan, no? So, kailangan hugasan o paliguan, isuot, para umalis yung masamang espiritu. O kaya kung ito naman ay lason sa loob ng katawan, ay ganun din. O kaya, maaring kailangan natin silang isuot, hilurin, kung kailangan talaga ng mga herbs, para kuskusin ang katawan ng tao, yun yung isasagawa natin. Kung physical naman ito, is maaring tingnan natin kung ito ay nagdudulot ng mga kati-kati, maaari nating langgasan ito.
So ang paglalanggas, ito yung paggamit ng mga pinakuluang halamang gamot at ibubuhos natin siyempre pag maligamgam na, no? Hindi yung bagong kulo. Pag maligamgam na, doon natin uhugasan at maaari nating tapalan siya at pahiran ng mga iba pang mga herbal medicine. So kung natukoy na at naisagawa na ang paglilinis, ay saka naman ilalapat ang pagsasaayos. So kung ano yung problema, yun ang ayusin natin, no? Then after ng pagpasa sa ayos, kasi nagkaroon ng repair system, pihado, ginalaw at kinalikot natin yung katawan, 'di ba? Usually nagiging dahil sa kahit kumbaga tinatawag na passive action o passive movement na hindi ka gustong kumilos pero kinikilos naman ang katawan mo, napapagod din siya. So yung lakas niya is nagkakaroon ng panghihina. So dapat ibalik yung lakas ng pasyente. At pangwakas is yung pagpapanatili ng mabuting kalusugan. So paano natin isasagawa ang mga ito? So dito, um, parang review na lang to sa ating pinag-uusapan, no? So mga uri ng pagsusuri sa pamamaraan ng hilot ay mayroong pantay daliri, yun nga sinasabi natin, yung tudluan. Yung tudluan naman, ito yung tusok-tusok na pagtutusok. Halimbawa itong kwintas to, usually ginagamit nila, tinutusok nila ang mga daliri at titingnan kung alin ang masakit. So mula sa mga daliri na may sakit, malalaman natin kung anong elemento. At mula sa elemento na yun, ano ba yung mga organs corresponding to that element. And then pulsuhan, iba pa, no, pulse reading, meron ding pasubay, katulad ng ipaliwanag natin kanina, merong pagtatawas, no, tawas sa papel, tawas sa itlog, tawas sa kandila, or yung traditional natin, yung pag-aalay ng manok, no? So tinitingnan yung laman loob, kung anong bahagi ng laman loob na apektuhan, paring yun din ang problema ng tao. At meron tayong kilubansa at si Adtala. So sa pamamaraan naman ng paglilinis ay ito yung mga tradisyonal na sinasagawa natin. Tayo ay nagpupunas o yung tinatawag na pagbabanyos. Yung paglilinis, yun yung banyos, no? So pag ikaw ay gumamit ng labakara na binasa mo, binabad mo sa tubig na either tubig na may alcohol o tubig na may suka o kaya tubig na tsaa, no? Ito ay pagpupunas. And then susunod ay pagbababad, yung talagang nakalubog ka. Ibig sabihin nakalubog ka, either yung paa mo nakalubog sa balde ng maligamgam na tubig na may asin, na merong tanglad, o kaya may bayabas. Then sumunod ay yung pagbubuhos, yung paliligo, dahil kasi wala naman tayong shower. Ngayon na lang to, modern days na lang na merong shower, no? Pero dati talaga nagbubuhos tayo, o kaya babad. Kadalasan talaga babad tayo sa tubig. Then sumunod ay yung pagbubuhos sa paggamit ng tabo, o yung paglalanggas naman kung specific area. Then during those time, ay meron tayong panghihilot. Usually, ang alam nating hilot nung unang panahon, gumagamit tayo ng bato, no? Na pantanggal ng libag. So gumagamit din tayo ng lufa o yung patola, yung pinatuyong balat ng patola para ano. Or pwede rin naman tayong gumawa ng mga scrap materials, no? Gawa ng bayabas, gawa ng acapulco, dahon ng mangga, at yung pinagdikdikan nun, yun ang ikukuskus natin sa ating katawan. At yung pagsusuob naman, no? Dalawang uri ng pagsusuob. Meron siyang wet suob, ito yung pagpapakulo ng tubig, tapos tatalakbungan mo ang iyong sarili habang nilalanghap mo yung usok mula sa kumulong tubig. At pangalawa naman is yung palina, na kadalasan ay smoke healing naman sa probinsya, sa Siquijor, sa Visayas areas, na magbabaga sila ng uling, lalagyan nila ng incense o kaya ibang mga halamang gamot, at uupo sila, ilalagay nila yung usok o yung uling sa ilalim ng upuan habang nakatalakbong sila ng buong katawan at ulo lang nakalabas, no? So intention niyan is paalisin ang masasamang espiritu o pasingawin ang mga pawis at mga toxin, no, sa katawan ng tao. Sumunod na pamamaraan naman ay yung tinatawag na paglalapat ng lunas o paghihilot. So dito, merong pagpapahid. So usually para sa atin, no, kasi pag sinabi mong mahilot, lagi nilang sinasabi ang katumbas niyan ay masahe. At yung masahe, ang English niyan ay massage. Pero hindi ako sang-ayon na ang hilot ay isang masahe. Yung masahe ng hilot ay hindi masahe ang tao, kundi pagpapahid. Bakit pagpapahid? Kasi naglalagay tayo ng langis at saka natin inilalapat sa balat ng tao, pinapahid natin sa buong katawan ng tao.
At sa pamamaraan ng pagpapahid ay gumagamit ng pagpipindot, paghahagod, pagpisil at pagpiga, no? At pagpapahid nga, no? Limang aspeto. Yun yung natuklasan ng TASDA. Then after that, ay gumagamit din tayo ng pagtatapal. So ito yung paglalapat ng mga halamang gamot. Usually, kunyari, yung dahon ng saging o kaya dahon ng saging, dahon ng avocado, dahon ng tuba-tuba, 'di ba? Lalagyan nila ng langis sa ibabaw, tapos papainitin nila sa ilalim. At pagka mainit na yan, tsaka nila ilalagay sa bahagi ng katawan ng tao. Usually yung tuba-tuba, pag masakit ang tiyan, nilalagay yon. Then after that, pag nilagay na nila yung mga dahon sa katawan, ay tatalian nila yon. At yun yung pagbibigkis. No? Then after that, no, so isa pang pamamaraan ng pagbibigay lunas ay yung tinatawag na dagdagay kulis. Usually ito ay galing sa Northern Province na kinukuskus o kinakayod yung paa. No? Kinakayod ang paa para matanggal ang mga libag-libag sa paa. Pero sa modern panahon, binigyan na rin natin siya ng mga pressure points para to stimulate yung nerve endings na nasa paa ng tao. And then lastly, meron tayong tinatawag na bentusa o tawak. So yung fire cupping, no? Ang layunin niyan, sinasabi nga nyo, parang tinatrap niya yung mga poison blood, tapos sinusugatan, pinagbibleed para mailabas yung ano. So nung unang panahon, parang pinaniwalaan na itong bentosa o tawak, ito yung pamamaraan para mapababa yung blood pressure. E ngayon, meron ng mga modern na gamot na talagang lulusawin lang nila yung dugo natin para mag-normalize ang blood flow. No? But itong bentosa, ginagamit natin din siya hindi lang sa blood flow, kundi pagtanggal din ng lason, katulad ng mga kamandag ng ahas, nakagat ng aso, etc. etc. Pero ginagamit din natin yan pagka, di ba pagka nagkaroon ng piksa, pinapuputok ang piksa. So yon, gumagamit din tayo ng bentosa. So sumunod naman na slide natin, ay ito yung pamamaraan ng panunumbalik o pagpapanumbalik ng lakas. So tandaan nyo, ang hilot ay hindi lamang masahe, no? Kasi kasama dito ang pagkain at inumin. So meron tayong mga formula o hilot sa halaman o hilot recipe na sinusunod mula pagkabata. Siguro ang isang natural or parang sikat ng isang pagkain na ating tinatanggap ay yung paggawa ng lugaw o arroz caldo o di kaya yung goto, no? So common food, nagiging comfort food natin 'yan. Pero bakit ba? Ano bang nilalaman ng lugaw na ito? No? Ano bang ingredients nito? Gumagamit din sila ng mga halaman upang magpanumbalik ng ating lakas. Then isa pa, bukod sa pagkain at inumin, ay meron din tayong mga physical exercises. Ito na nga yung physical exercises, yung pag-unat. Ito yung parang ano natin, no? Yung unat session, ito yung parang ito yung yoga natin talaga. Yoga ng mga Pilipino. Marunong tayong mag-unat-unat. Then yung kiga is kilos at galaw at meron din tayong indak. At pangwakas is yung gayuma. No? So gayuma, anong ibig sabihin nun? Parang ini-stimulate natin yung mind and emotions natin na parang sinusuportan, kaya natin yan, kaya ko to, magagawa natin to. So something like that, no? Sa pamagitan din ng mga objects or mga amulet and talismans. And then, lastly, ito yung pagpapanatili ng ginhawa o mabuting kalusugan. So, para mapanatili natin ang ginawa, meron tayong mga pangontra para hindi na bumalik ang ating mga karamdaman. No? Gayun din yung regular na pagtatawas, nagpapakonsulta tayo buwan-buwan para makita natin baka merong mga masamang espiritu na naman o merong mga inggit o di kaya kung merong mga sakit na dumarabo sa akin. Then regular na paglilinis, paggamit ng gayuma, masustansyang pagkain at inumin, at gayon din yung unat, kiga at indak. So dito, parang yung sa regular na pagtatawas, no? Kasi we are living in this world. Yung sakit natin ay hindi lamang sa mga bakterya. Hindi natin sisisiin lahat sa bakterya. O hindi natin masisisirin sa kahinaan ng ating katawan. Minsan kaya tayo nanghihina dahil kasi sa environment na rin natin, no? Sa environment natin. Maaaring paglabas mo, mayroong taong na tumitingin sa'yo, nag-isip ng masama. Yung pag-iisip nila ng masama is dumadalo yan, enerhiya yan, at lumalahok yan sa iyong energy field at na-absorb mo. Kaya regular na pagtatawas
ay napakahalaga para makita natin kung gaano nakakapal ang mga inggit sa iyo, gaano nakakapal yung mga masamang isipan ng mga tao laban sa iyo. Or maging yung mga napapanood natin sa social media, sa TV, sa radyo. Katulad ngayon, kung ikaw manonood ng balita, di ba parang nagkakaroon tayo ng damdamin eh, na naapektuhan ang ating damdamin sa mga pinapanood natin. Kung masaya, natatawa ka. Kung nakakagalit, nagagalit ka. So napakahalaga na suriin natin araw-araw. Gawin din, para maging mas matibay, hindi ka madaling maapektuhan, ay meron kang pangontra. So ano yung mga pangontra mo? I don't know in ano. Dahil kasi sa medical science, ang o medical care, 'di ba? Parang ang focus lang nila is yung health mo, yung kalusugan physical health mo. Pero kasi yung physical health natin ay hindi lang physical. Hindi lang tayo physical. Dapat din maalagaan natin ang ating damdamin at ang ating isipan. Kasi kung patuloy nating tayo nag-observe sa mundong ito, sa in this pool of energies, we are always absorbing all those energies into our body na maaring maapektuhan ng ating kalusugan. Siguro hanggang dito na lamang po muna ang ating pagtatalakay at next week ay ating pag-uusapan ay yung mga batas na umiiral patungkol sa pagsasagawa ng ilog. Meron po ba tayong mga katanungan sa ngayon? So far po, sir, loud and clear. Maraming salamat, Sir Rolando. What we need lang yung mga compilation. Opo, malapit na po. Isang Sabado na lang po is matatapos na natin ang ating webinar. So, December 1, makikita nyo po. I-email ko po kayong lahat sa pamagitan ng attendance po natin. No? Dahil kasi meron po tayong attendance, matatanggap nyo po ang inyong digital certificate at ang mga compilations ng ating modules. No? Sige, maraming salamat po, sir. Maraming salamat po. Meron pa po bang ibang katanungan? Roslyn? Yan, nagtaas ng kamay si Roslyn. Asan ka na, Roslyn? Good afternoon po. Yes, good afternoon, Roslyn. Kamusta po? May katanungan ka? Opo, tungkol po sa anting-anting. Opo. Halimbawa po, hindi po siya nadadasalan, tapos nakatago lang sa hindi hindi mo siya dinadala. Okay lang po ba yun? Usually, meron tayong mga anting-anting. Depende po kung sino nagbigay ng anting-anting. Usually, pag kunyari ako ang manggagamot, no? At binigyan kita ng anting-anting, usually hindi mo kailangan siyang dalhin araw-araw. Pwede, okay. or pwedeng kahit hindi mo ikwintas. Usually, pwede mo lang siyang itago sa bulsa o kaya sa altar kung saan ka natutulog. So, hindi siya required. Pero kasi yung mga anting-anting dyan sa Quiapo, no? Iba ang patakaran niya. Maaring sinasabi, kailangan suotin mo lagi, no? Pero kasi parang halimbawa, kunyari ito nabili ko to sa Hong Kong, kunwari, no? O totoo, nabili ko to sa Hong Kong. So, sinusuot ko lang siya sa ngayon dahil kasi parang ang gawain niya, magbibigay daw siya ng swerte sa pera. Magbibigay siya ng swerte sa pera. Once na naibigay niya na yung perang gusto mo o yung swerte gusto mo, nawawala na yung effectiveness niya. Nawawala na yung effectiveness niya. Ngayon, yung sinasabi mong kaya mo dadasalan is para i-refill mo yung energy niya. Okay. Parang ibabalik mo. Dahil kasi ibinigay niya na sa iyo yung energy niya eh. So Opo. ngayon papasalamat ka para magkaroon ulit siya ng energy. Parang re-recharge mo siya. Yun yung purpose ng pagdarasal sa mga anting-anting. Pero usually ang anting-anting, pag nagawa niya na ang purpose niya, kadalasan bigla na lang silang nawawala. Hindi sila Opo. nagtatagal. O kaya halimbawa, kung ang lagi mong dinadasalan, no, pag namatay ka, kailangan mong ipasa. So ito na yung parang nagiging alamat, no? Yun nga po, yun din yung susunod ko na question na paano kung hindi mo maipasa yun? Mawawala po siya. Mawawala siya, pero tatalon siya, kunwari, hindi mo na ipasa sa anak mo. Opo. Nawala ka na. Yung anak mo Opo. nagkaroon ng anak, so apo mo yon. Opo. Maaring tumalon siya sa apo mo. Pero sa ibang anyo naman siya. Hindi Kasi Japanese yung mga anak ko. No, Hindi naman sila naniniwala sa ganun. So, okay lang kung hindi sila naniniwala. Darating ang panahon na maniniwala yung apo mo. Parang ganon, di ba? Opo. Kunwari, nangihilot ka, ayaw ng mga anak mo, okay lang.
Pero yung mga apo mo, parang naalala nila yung ganyan na magaling ka. So lumakad din sila kung saan ka lumakad. Parang Ah, gano'n. So tatalon din siya. ah. So meron pa Kasi po may bang dasal po siya. mhm, Pero ano, yung noon na dasal pa, ano ba tawag dun? yung Mga Latin. ninuno pa, Latin po siya. Mm, So parang ang hirap talagang sauluhin. mm. Usually Siyempre, kanilang umaga nga parang yung mga agimat na yun, kunyari ganitong kwintas, usually may kasama siyang dasal. Pero pag binili mo sa Quiapo, isusulat lang ng manggagamot yon or ng nagbebenta. Tapos ah, sasauluhin mo. Ngayon, kung meron ka talagang teacher na albularyo o manggagamot talaga na nag-oorasyon, naglalatin, papakabesaduhin yun sa'yo. Then after mong kabesaduhin, kunyari isinulat mo sa papel, di ba? opo, Sinulat mo sa papel. After mong makabisado na, ipapare-recitein mo sa master mo. Then after that, yung papel na yun, kakainin mo. opo, Pinapakain ng mga para maging opo. ma-embodied yung orasyon sa katawan mo. Na hindi mo na Mm, kailangang bigkasin lahat, kundi meron ka lang sasabihin na isang salita, yung tinatawag na susi, at opo. mag-a-activate na yung orasyon Okay. o yung Hmm, anting-anting o agimat. okey po. Pero siyempre Yun lang kung may medalyon ka namang bakal, hindi mo pwedeng opo. kainin yon, no? So, opo. Ano kasi siya, yung parang noon na medalyon 'to, yung para siyang tanso. Mm. Kadalasan yun naman. At usually ang Opo, tanso is may medicinal properties din po siya. Pwede po nating may research sa Google po 'yan o kaya mapanood hmm, sa YouTube, no? okey po. 'Yan. Sana Meron po nasagot ba ko po. kayong gano'ng topic tungkol Alin sa po? anting-anting? Sa YouTube channel natin YouTube channel? Okey po. pero hindi po ako expert dun, meron tayong Opo, mga kaibigan katulad ni Brother Paulo Tangpos, kung kayo ay nasa Facebook, hanapin niyo opo. po siya. May lagi siyang mayroong live session sa iba't Ah, ibang mga topics na ganyan, anting-anting, mga orasyon, mga lihim na opo, karunungan. Focus lang ah, po tayo sa hilot at saka Philippine Anituhan. opo. Yan Okey. po. So meron pa po bang katanungan tayo? So kung wala na, tayo magpapaalam na. Maraming salamat. So isang Sabado na lamang po, no? So sana samahan niyo po muli ako next week para sa panibagong pagtatalakay. Ito yung batas patungkol sa hilot. So maraming salamat. Paalam po. Salamat. Maraming salamat, Sir Vince Joseph. Ayun pala, teka lang. Um, Meron na palang ang Medical Channel Asia is nagkaroon ng comparative okay, in-interview din ako. Pero article lang siya, no? I'll gonna share to you the link later on. So basahin niyo po yung mga parang discussion namin about sa hilot at saka yung doktor. Nakita kasi kita ni Vince Joseph, so yung si Dr. AJ, ayun po. Pero hindi si Doc AJ ang nakausap ko, no? Pero taga Medical Channel Asia. So isasend ko po ang link maya-maya lang. So maraming salamat. Paalam po.